Tayo po ay nagpapatuloy katulad ng dati sa ating Communion Sermon Series sa Gospel of Luke na ating pinamagatang God the Son, Son of Man. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay babala sa mga isip bata tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. At ang ating teksto nga ay ang ating binasa sa Luke chapter 7, verses 31 to 35. Kung kayo'y nakapunta na sa isang kasalan, at tiyak naman siguro kahit minsan sa inyong buhay kayo naka-attend na ng kasalan, bihira po yung kasalan na nagluluksa ang mga nag-a-attend. Gayun din naman, kung kayo'y nakapunta na sa lamay ng patay, bihirang-bihira din, if at all, yung mga nag-a-attend ng lamay na parang tuhan-tuwa. Pwede na lang kung yung namatay, pinagkakautangan ninyo ng mahigit na halaga. No? Pero kahit na ganun, pagkakasalan po, masaya ang ating diwa. No? Kaya lang kung minsan po, may mga umiiyak sa kasal. No? Lalo na yung siguro the father of the bride. No? Ako po, isa lang po ang aking daughter. Pag siya po ay kinasal na, hindi ko po alam kung kaya kong mag-attend. No? Baka pigilin ko po yung kasal. So baka ayaw nila akong pag-attendin. Dahil iisa lang po ang aking daughter. No? So kung sino man ang kanyang magiging asawa, pag nagkamali siya, baka makulong pa ako. No? So kung minsan po may mga ganong diwa sa kasalan, pero generally, pagkasalan po, masaya. At generally, pagka lamay ng patay, funeral, ito ay may kalungkutan. Yung pong dalawang senaryo na yan ay gagamitin natin Panginoon sa kanyang parable ngayong hapong ito upang ipakita kung anong palagay niya ang diwa nung generation niya, nung henerasyon na kung saan siya nabuhay. Ang tawag ni Dr. John MacArthur dito sa mga talatang ito ay the parable of the brats. The brats. No? Alam niyo naman po ang ibig sabihin ng brat, isang bata na hindi mo maintindihan kung anong gusto. At palaging kailangan ang gusto niya ang masunod. No? So yun po ang larawan na ibinibigay ng ating Panginoon dito sa mga relihiyoso na kalaban niya nung panahon na iyon. Sila ay may mga isip bata sa kanilang pagtugon sa kanyang mensahe, sa mensahe ng Mesaya at sa mensahe ng kanyang tagapagpanguna na si John the Baptist. Sila ay parang brat, parang pasaway na bata. Isa itong babala sa lahat ng makaririnig ng Ebanghelyo na huwag tularan ang mga relihiyosong ito. Kung minsan, kung papakinggan natin yon, parang counterintuitive. Hindi ba nga, pastor, kailangan tayo'y relihiyoso upang tayo ay maligtas? Hindi po. Alam naman natin yon, pinag-aralan na natin mga nakaraang linggo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng grasya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at kay Kristo lamang. Walang nakahalong mabubuting gawa sapagkat wala naman tayong magagawang mabuti bilang mga makasalanang tao. Kaya ang wika natin sa mga relihiyoso na umaasa sa kanilang relihiyon, sila ay mapapahamak. At hindi tayo dapat umasa sa ating relihiyon, sa ating pagiging miyembro ng GCF, sa ating pagdalo sa 3 p.m. service, sa ating pagsali sa mga growth group, sa ating pagpunta sa mga Bible study. Hindi po yan nakadaragdag sa ating merito upang tayo ay maligtas. Ang ating pong kaligtasan ay nasa karapatan lamang ng iisang tao na gumawa na ng lahat at kinumpleto na niya ang gawain niya upang tayong lahat ay maging wagas at matuwid sa mata ng Diyos. Lahat ng mananampalataya sa Kanya ay makikitang matuwid sa mata ng Diyos kung tayo ay na kay Kristo Jesus. Yan po ang Kanyang mensahe. Ang kwentong larawan na ito
ay isang babala na huwag umasa sa ating mabubuting gawa, kundi sa natapos na nagawain ni Kristo Jesus para sa ating kaligtasan. Ito ang mensahe na taglay o nadala ni John the Baptist. Siya ay dumating upang manawagan para magrepent o magsisi ang mga tao. At sa kanilang pagsisisi na sila ay manampalataya doon sa susunod sa Kanya na siyang Mesiyas ng mundo. Dapat ating ilagay ang ating pananampalataya sa Kanya. Dapat tayo magsisi at umasa sa Kanya. Yun po mensahe ni John the Baptist. Sa pagdating naman ni Kristo Jesus, ang Kanyang panawagan ay lumapit kayo sa akin, manampalataya kayo sa akin, sapagkat ako ang inyong tagapagligtas. Ito ang wisdom na nagbubunga ng mabubuting gawa na nagluluwalhati kay Jesus at hindi sa ating sarili. Sa katapusan ng ating tekstong binasa, makikita natin yung verse, "Yet wisdom is justified by all her children." Marami tayong pag-aaral sa nakaraan tungkol sa justification. Yun po ang kaligtasan. Ang ibig po sabihin nun ay tayo magiging matuwid sa harap ng Diyos. Sa ating sariling gawa, hindi tayo maaaring maging matuwid sa Kanyang harapan. Kundi merong isa na naging matuwid ng lubos-lubusan at yan ay si Kristo Jesus. So, ang sinasabi niya dito sa mensaheng ito, ang kanyang henerasyon, at sa totoo lang, at ang lahat ng henerasyon ng tao, ay parang mga bata. Parang mga batang pasaway na hindi maintindihan kung anong kagustuhan at kailangan masunod ang kanilang gusto upang sila ay matuwa sa kanilang buhay. Yun po ay mali at ito ay babala para sa lahat ng nag-iisip ng ganon. So, tignan muna natin ang larawan ng mga pasaway na bata. Verses 31 to 34. Basahin natin muli. "To what then shall I compare the people of this generation? And what are they like?" Sa Old Testament po, yung salitang generation na yun, ginagamit usually in the negative sense. Na this is a sinful generation. This is a rebellious generation. This is a generation of sinners. Palagi pong ganun ang gamit nung salitang generation na yon. Kaya sa paggamit ng Panginoon dito sa verse na ito, nung salitang yon, kanyang parang ini-insinuate na yung ibig niyang sabihin na isang generation na pasaway, isang generation na tumatalikod sa Kanya at hindi tinatanggap ang Kanyang mensahe ng kaligtasan. They are like children sitting in the marketplace and calling to one another. Ang mga bata doon kasi nung panahon na yon, siguro yung iba sa inyo na naranasan pa ito, ewan ko yung mga bata ngayon, pero nung ako po'y bata, matagal na po yun. Mahigit 50 years na po yung, mahigit 60 years, nang ako'y bata pa at palaboy-laboy sa kalye. Nakatira po kami sa Tambo, sa Parañaque. Meron kami isang family compound doon. At doon sa loob ng family compound na yun, marami po kaming kalaro. At marami po kaming larong ginagawa. Baril-barilan, meron po kaming laro na ako ang samurai, sila ang ninja, yung ganyan, Meron pa kaming ginagawang mga star knife, para talagang medyo realistic ang mga laro. Pero yung mga larong ginagawa namin, ang mga tuntunin o rules, kami ang nag-iimbento. At siyempre, ang sinusunod namin, yung nakakatuwa. Yung nakakatuwa sa amin. So kahit na delikado, minsan naglalambitin kami sa mga puno, naglalaro kami ng mga tirador, kung minsan naghahunting kami ng paniki, pagdating ng dapit hapon, at lumalabas yung mga paniki sa may tabi ng ilog, So, marami pong ganyan. Malaro ng mga bata. Calling to one another, sabi nila, "We played the flute for you and you did not dance." Ito po ay isang picture ng isang wedding. Ang wedding kasi sa atin ngayon, palagi, isang araw lang. At hindi lang isang araw, siguro half day,
no? Mag-uumpisa siguro sa hapon hanggang sa gabi, no? Usually, gano'n ang mga kasalan ngayon. Yung kasalan nung panahon ng ating Panginoong Hesus, isang buong linggo ang kanilang iginugugol para sa kasalan. At meron pa silang prosesyon ng bride, prosesyon ng groom, at sila ay magtatagpo sa plaza sa gitna, no? Kung saan meron silang mga torches, no? At mag-uumpisa yung seremonya. Kung napanood po ninyo yung movie na Fiddler on the Roof, no? Sino bang nakapanood nun? Siyempre wala, tatanda na ng mga movie na yun, no? Meron pong scene doon ng wedding, di ba? Tapos doon nga sumikat yung awit na, "Is this the little boy I carried?" Yung magandang scene na yun. Ganun po ang wedding noon. At isang linggo na pagdiriwang. At madalas, merong tumutugtog. Kung hindi fiddler, katulad sa Fiddler on the Roof, isang flutist na tutugtog ng flute na harmony at yun po ang kanilang sinasayawan. Yung po ang ibig sabihin ng ating Panginoon nung sinabi niyang, "We played the flute for you and you did not dance. We sang a dirge and you did not weep." Yun naman po ay picture ng isang funeral. Sa funeral po nung araw, nung panahon nila, merong pong mga ina-hire na wailing women. Yung mga umiiyak, professional criers po. Yung magaling umiyak, no? Actually, sa ating kapanahunan, sa probinsya nung araw, pagka merong namatay at ihahatid na sa libingan, meron din pong ganon. Merong hinahire na professional crier, no? Nagkaroon pa nga ng pelikula noon si Sharon Cuneta, no? Na yung wailing women, yung crying women. No? Yung po ang scene dito. Yung dirge po, no, ay isang awit na malungkot. No, usually played in a minor key. Isang malungkot na awit. Ang sabi ng ating Panginoon, "You did not weep." So yung masaya, ayaw nyo. Yung malungkot, ayaw nyo din. Parang ang mga pasaway na bata. "For John the Baptist has come eating no bread and drinking no wine, and you say he has a demon." Siya ay isang ascetic. Ang kinakain lang niya, locust and wild honey. Siya ay nasa wilderness. Ang kanyang bihisan ay bihisan ng mga propeta, no? Balot ng kamelyo, yung skin of camels, no? Camel skin. Ang kanyang damit, magaspang, no? Hindi magara. He came drinking no wine and you say he has a demon. The Son of Man has come eating and drinking and you say, "Look at him, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners." Yung pong sa wika na a glutton and a drunkard ay nasa Deuteronomy 21:20. Yung po ay isang verse na nagdi-describe ng isang anak na pasaway, isang rebellious son, na ang kanyang rebellion ay express sa kanyang pag-inom sa araw-araw at sa pagtatambay. So ano sinasabi nitong larawan na ito? Ang tinutukoy ni Jesus sa kwentong larawan na ito ay ang mga pinunong relihiyoso ng kanyang panahon. Bakit ko sinabi yon? Sapagkat tignan niyo po yung verse 30. Just before yung text natin ngayon. Verse 30. "But the Pharisees and the lawyers rejected the purpose of God for themselves, not having been baptized by Him." Baptized by who? Si John the Baptist. Siya po ang kanyang mensahe ay, "Repent, for the kingdom of God is at hand." Yun din po ang mensahe ni Kristo Jesus sa Matthew 4:17. He went around proclaiming, "Repent, for the kingdom of God is at hand." Ang panawagan ni John the Baptist, kailangan na nating magbago mga kapwa Israelita. Kaya tayo napapailalim sa isang foreign power katulad ng Rome ay dahil sa ating pagtalikod sa ating Diyos. So ang panawagan niya, kayo ay magpabautismo, to repent. Ngayon ang pagbabautismo po ay hindi para sa mga Hudyo, para sa mga Hentil lang. So kung sino man ang tumugon sa panawagan ni John the Baptist, talaga napakalalim pong repentance yun. Sapagkat kung sila ay Hudyo, hindi naman nila kailangan magpabautismo, nagpapabautismo sila upang ipakita ang kanilang pagsisisi.
Pero nung lumapit yung mga Pariseo at mga eskriba, dinuro sila ni John the Baptist at sinabi sa kanila, "You brood of vipers." Sa Tagalog po, malutong. Kayong, ano ba? Brood. Kayong kalipunan ng mga ulupong. No? Yung po ang Tagalog ng viper, ulupong. Baka hindi po nyo alam. No? Baka may nagsasabi, "Uy, may ulupong dyan sa tabi mo." Hindi mo pa naintindihan. Ang ibig sabihin po nun, snakes. So ang sinasabi niya, "You snakes." Bakit po insulto yun? Sapagkat nung nagkasala ang tao sa Genesis chapter 3, ang tumukso sa kanila ay isang snake. So, nung tinawag na snakes ni John the Baptist, ang mga Pariseo, sila ay nagrebelde sa kanya. Sabi sa Luke 11:52, "Woe to you lawyers, for you have taken away the key of knowledge. You did not enter yourselves, and you hindered those who were entering." Kasi yun ang sabi sa verse 30, "But the Pharisees and the lawyers." Sa ibang portion ng Gospels, the Pharisees and the scribes. Yung scribes and lawyers, pareho po yun. Sila ay mga eksperto sa Old Testament law. Sabi sa Matthew 21:32, "For John came to you in the way of righteousness." So, ang sinasabi dito, si John din, pinakita sa inyo ang way, ang daan patungo sa pagiging matuwid. "And you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes believed him. And even when you saw it, you did not afterward change your minds and believe him." So, ang tinutukoy dito ay yung mga Pharisees and lawyers. Sabi sa Matthew 23:13, "But woe to you, scribes and Pharisees," lawyers and Pharisees, "hypocrites." No? Ang ating Panginoon po did not mince words. No? Sinasabi niya kung anong totoo. Hypocrites, mga hipokrito, no? Sa Tagalog. Parang hindi magandang gospel approach 'yon, ano? Sinong makikinig sa iyo pagka ang tinatawag mo sila ay mga ulupong at mga hipokrito? Pero ganun po ang katotohanan ng mensahe ng ating Panginoon at ni John the Baptist. At ito ay nireject nila. "For you shut the kingdom of heaven in people's faces, for you neither enter yourselves nor allow those who would enter to go in." Yun po ang kasalanan ng mga tinutukoy ni Jesus. Sila yung tinutukoy na Pharisees and lawyers doon sa verse 30. Yun ang sinabi niya na henerasyon na ito. Sila ang kanyang tinutukoy. Ang sabi sa ating teksto, sila ay parang mga bata na naglalaro ayon sa mga tuntunin na gawa-gawa lang nila. They are like children sitting in the marketplace calling to one another. No? Sabi sa Luke 11:42, "But woe to you, Pharisees, for you tithe mint and rue and every herb, and neglect justice and the love of God. These you ought to have done without neglecting the others." So gumawa sila ng kanya-kanyang mga rules, kanya-kanyang dagdag sa batas, na pati yung asin na dinidildil, kailangan bilangin mo ang ikapo at yun ay dapat na ibibigay mo sa Panginoon. Hindi naman sinabi yun sa law. Dinagdag lang nila yun. So sila ay namumuhay sa isang katuwiran na ayon sa mga kautusan na sila lang ang may gawa, na wala, malayo sa katotohanan. Sila ay hindi nakibahagi sa kasayahan na inanunsyo ni Kristo Jesus sa pagdating ng kanyang kaharian. Dito po natin makikita, may konti po akong, kung kayo po ay nag-attend nung morning service, no? May konti pong pagkakaibang aming basa ni Pastor Larry at saka sa akin. Pero pareho din po ang suma total, no? Pero ang pagbasa ko po ganito, "We played the flute for you and you did not dance." Kung titignan po ninyo yon, sa verse 32, "We played the flute for you and you did not dance." Parang ang katapat niya ay verse 34. "For the Son of Man has come, eating and drinking, and you say, 'Look at him, a glutton and a drunkard, and a friend of tax collectors and sinners.'" So yung we played the flute for you and you did not dance, ang picture po noon ng isang wedding, katulad na sinabi ko kanina.
ang ating Panginoon sa kanyang pagdating. Yes, meron siyang masangsang na mensahe, repent, for the kingdom of God is at hand. Pero dapat lang naman mag-repent. Bakit? Kasi may kasayahan na susunod. Ano yung kasayahan yon? The kingdom of God is at hand. Nandito na ako. Ako ang hari. Yun ang ibig niya sabihin. The kingdom of God is at hand. Naririto na ako. Kailangan niyo mag-repent sapagkat pagkatapos ng repentance, may kasayahan. May celebration dapat. So ang kanyang pagdating ay isang mabuting balita. Isang ebanghelyo. Isang gospel. Kaya ang wika niya sa Matthew 11:28, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. May kapahingahan po sa pananampalataya kay Jesus. Hindi na natin kailangan isipin pa kung gaano kabanal tayo kailangan maging upang tayo tanggapin sa langit sapagkat siya na pinakabanal sa lahat ang siyang tumayo na ating kapalit, ang ating substitute upang kung tayo mananampalataya sa Kanya, ang Kanyang katuwiran ang magtatakip sa atin. At yon ang ating basihan ng ating pagpasok sa langit. Come to me, sabi niya. All you who labor and are heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Ang imbitasyon ng ating Panginoon ay isang magandang balita. No? Kaya sa kanyang isang sinabi sa Matthew 22 verses 1 to 4, ang sabi doon ay ganito, and again, Jesus spoke to them in parables, saying, the kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son and sent his servants to call those who were invited to the wedding feast, but they would not come. Sino yung ayaw dumating? Yung mga matuwid sa kanilang sariling paningin. Yung mga relihiyoso, nakakala nila yung kanilang relihiyon na magdadala sa kanila sa langit. Ayaw nilang magpunta. Sila ay inimbita sa wedding feast nung kanyang son. But they would not come. Again, he sent other servants saying, tell those who are invited, see, I have prepared my dinner, my oxen and my fat calves have been slaughtered, and everything is ready. Come to the wedding feast. Parang nagbebeg pa ang ating Panginoon sa kanyang mensahe. Come unto me kung kayo'y lubusan nahihirapan. Iniimbita ko kayo sa isang wedding feast sapagkat ang buhay kay Kristo Jesus ay isang selebrasyon. Isang pagdiriwang. Yan ang ginagawa natin sa ating Lord's table. Pinagdiriwang natin ang ginawa niya sa krus para tayo ay maligtas. At kung tayo ay nasa Kanya, meron na tayong tiyak na kaligtasan. Hindi po ba dahilan yon para tayo ay magdiwang? Kaya natin inaalala ang Kanyang pagkamatay sa krus sapagkat sa pamagitan Kanyang natapos na gawain sa krus, tayo po ay may karapatan na tumayo sa harap ng trono ng grasya at humingi ng tawad sa ating Diyos Ama at tayo'y patatawarin niya. So, sila ay hindi nakibahagi sa kasayahan na inanunsyo ni Kristo sa pagdating ng Kanyang kaharian. Pangatlo, sila ay hindi rin nakiramay sa kalungkutan ng buhay na puno ng pagsisisi at pagpepenitensya na inanunsyo naman ni John. Sabi sa verse 32, we sang a dirge and you did not weep. We sang a dirge and you did not weep. Ang katapat po noon, verse 33, for John the Baptist has come eating no bread and drinking no wine, and you say he has a demon. Si John nagpakita ng isang buhay na ascetic, no? Na malayo sa sibilisasyon. Siya ay lumaki sa ilang, siya ay kumakain ng locusts and wild honey, siya ay nakadamit ng camel's hair, siya ay lumaki with a Nazirite vow, hindi niya pinutol ang kanyang buhok. So siguro long hair talaga si John the Baptist noon. At kung ating titignan si John the Baptist siguro ngayon, sasabihin natin, parang taong grasa yan, ano? So hindi ko alam kung papapasukin natin dito sa ODA. No?
Ganon po ang kanyang itsura noon. Ang tinuturo niya ay ascetisismo, ang pagpepenitensya, pagsisisi sa ating kasalanan. Yun po ang kanyang mensahe. For John the Baptist has come eating no bread and drinking no wine. Sabi niya, kailangan muna natin mag-repent sapagkat darating na ang kaharian ng Diyos. At dumating na nga ang kaharian ng Diyos. At nung dumating si Kristo Jesus, nainggit pa nga yung mga disciples ni John. Ang sabi nila, yung dumating na bago, parang sumisikat. Parang yung mga tao na pupunta sa kanya. Ang sabi ni John the Baptist, hindi ba sinabi ko sa inyo na ako taga-anunsyo lang na darating na Mesiyas? Siya ang Mesiyas. Dapat lang na magpunta sa kanya ang tao. So, He must increase and I must decrease. Sabi ni John the Baptist. Sapagkat sa kanyang pagsabi ng iyon, sinasabi niya, dapat hindi na tayo malungkot kung kayo'y nagsisi na, maaari na kayong magpailalim sa kaharian ng Diyos. Nahanda na niya ang inyong puso. Kung kayo ay nagsisi, tinalikuran nyo na yung sarili nyong mabubuting gawa, hindi na kayo umaasa sa sarili ninyong relihiyon, sa sarili ninyong kabutihan, sapagkat na-realize na ninyo na ang ating mabubuting gawa ay parang basahan sa mata ng banal na Diyos. Kung kayo'y nakarating na dun sa punto na iyon, ang pagkatapos lang doon sa inyong pananampalataya kay Jesus ay celebration. He must increase, I must decrease. Sila, yung mga pariseo at eskriba, mga lawyer, ay mga isip bata sa kanilang pagtugon sa mabuting balita ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Dumating si John the Baptist, ang kanyang buhay ay isang buhay ng repentance and self-denial. Sabi nila, ikaw ay may demonyo. Dumating si Jesus, ang kanyang buhay ay nakikihalubilo siya sa mga tao, nakisama siya sa kanilang mga selebrasyon. Ang tao, sabi naman nila, ikaw ay may demonyo rin. Because you are a glutton and a wine bibber at nakikisama ka sa mga makasalanan. Naalala niyo sinabi ni Jesus sa kanila? Sabi niya, ang may sakit, ang may kailangan ng doktor. Ang magaling, hindi kailangan ng doktor. For I came to seek and to save that which was lost. Yun po ang wika ni Jesus. So, dininay nila, nireject nila si John the Baptist, nireject nila, din nila si Kristo Jesus. Ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga ang pinaniniwalaan nyo? Kasi, ang taong ayaw maniwala, kahit na anong mensahero ang ipadala mo, kahit na anong style ng mensahe ang ibitaw-bitawan mo, hindi sila maniniwala. Diba ang sabi ng matatanda? Kasama na po ako doon ngayon. No? Sabi ng matatanda, ang pinakamahirap gisingin ay yung nagtutulog-tulugan. Di ba? Na-experience nyo na ba nagisingin ninyong mga anak? Hoy, Sunday na! Pupunta tayo sa church. Naku, kahit pasabugan mo ng labintador, ayaw gumising. Bakit? Nagtutulog-tulugan. Ganon ang mga pariseo at relihiyoso nung panahon ni Jesus. Ayaw nilang maniwala kundi sa paraan ng kaligtasan. Sa palagay nila ay tama sapagkat sila ang may likha. Lumikha sila ng Diyos ng kanilang sariling kagustuhan. Lumikha sila ng mga batas na kaya nilang sundin. At kung kanilang susundin yon, para sa kanilang kaisipan, sila ay maliligtas. Ngunit sila ay mapapahama. Sila ay mga isip bata sa kanilang pagtugon sa mabuting balita ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Nadala ni John at nadala ni Jesus. Tinanggihan nila ang panawagan ni John na magluksa at aminin ang kanilang pagiging mapagmataas na dahil sa inaakala nilang kabutihan nila dahil sa pagsunod sa batas. Ang panawagan ni John sa kanila, repent or do things that are in keeping with repentance. Pakita nyo na kayo'y talagang repentant. Ayaw nilang bitawan yung buhay na kanilang kinalakhan.
Sapagkat actually, yumaman sila doon sa buhay na yon. Yung buhay ng sistema ng templo. Yung buhay ng pag-aalay ng mga tao. Sila ang nagbebenta ng mga hayop. Sila ang may komisyon doon sa pagbebenta ng mga inaalay. At sila ay yumayaman dahil sa sistema ng templo. Kaya hindi nila kayang talikuran yung kanilang kinalakhang iyon. Sila ay parang mga bata, gumawa ng mga batas na gawa-gawa lang nila. At yun ang kanilang pinanampalatayanan. At dahil doon, sila ay mapapahamak. Tinanggihan din nila ang panawagan ni Jesus na magalak at manalig lamang sa kaligtasan na alok niya sa lahat at hindi sa sarili nilang kabutihan na nasa kanilang paningin lang. Mga kapatid, kung kayo ay pinangahawakan niyo pa yung inyong pagiging Baptist, inyong pagiging GCFer, yung inyong pagiging member ng growth group, kung inyong pinanghahawakan ang lahat ng mga iyan para sa inyong kaligtasan, sasabihin ko na sa inyong diretsuhan, hindi po kayo maliligtas dahil sa pagiging miyembro ng church na ito. Hindi po kayo maliligtas dahil sa inyong pagiging kalahok sa isang growth group. Maganda pong kalahok ng growth group, pero hindi po yan ang magliligtas sa inyo. Maganda po sana kayo ay lumahok sa growth group dahil kayo'y ligtas na. Nakita niyo yung diferensya? Magkaiba po yun. So, mga kapatid, yun ang larawan ng mga pasaway na bata. Tingnan naman natin yung huli, ang liwanag ng tunay na karunungan. Yet, wisdom is justified by all her children. Sa Matthew 11:19, iba ng konti ang pagkakasulat doon. Yet, wisdom is justified by her deeds. Yung kanyang mga gawa. Ang pinag-uusapan dito ay justification. Yet, wisdom is justified. Ano bang klaseng karunungan ang magdadala sa atin na maging matuwid? Yun po ang ina-address ni Kristo Jesus. Ang sinasabi ni Kristo Jesus at ni John the Baptist, ang karunungan na magli-lead sa justification ay ang karunungan na dala ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos na nagdaan kay John the Baptist. Salita ng Diyos na nagdaan kay Kristo Jesus. Pero yung mga eskriba at mga pariseo, mga expert sila sa salita ng Diyos. Bakit naman hindi nila nakita? Pwede po mangyari yun. Inakala ng mga pariseo at eskriba noon na ang kaalaman nila ng batas ay ang tunay na karunungan. Kaya maalam sila sa Old Testament scriptures. Mga expert sila sa Old Testament. Maaring na memorya nila ang maraming kabanata ng Pentateuch, ng 5 books, o ng Lumang Tipan. Ngunit ito ay nagresulta lang sa kanilang pag-asa sa sariling gawa na hindi nakakapagligtas. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 20, for by works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. So yun yung karunungan na kanilang pinagmamalaki. Kami ay marunong sa batas. Yun ang tinutuligsa ni Juan Bautista at ng ating Panginoon. Pinakita ni John the Baptist na hindi kailangan lumaki sa yeshiva o sa paaralan para sa Old Testament law upang maging maalam sa katotohanan tungkol sa Diyos, sapagkat siya ay lumaki sa ilang, sa wilderness. Wala po siyang education katulad ng mga pariseo at eskriba. Pinatunayan niya na taglay niya dahil sa kanyang buhay at sa kanyang consecration ng kanyang buhay sa Diyos, taglay niya ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang sabi nga ni Kristo Jesus, di ba, yung pinanggalingan nating passage, ay inaffirm niya si John the Baptist. Wala daw pinakadakila sa buong mundo na ipinanganak sa babae, kundi si John the Baptist.
Siya ang pinakadakila sa mga propeta sapagkat siya ay pinrophesy ng mga prophet. Sa Malakay 3, pinrophesy ang kanyang pagdating na mayroong forerunner, isang mensahero ng Panginoon na darating bago dumating ang Mesias. At siya yun. Kaya ang pinakadakila sa lahat ng prophets ay si John the Baptist, pero wala siyang pinag-aralan. Ang kanyang wisdom ay nanggaling mismo sa salita ng Diyos. Ang tunay na karunungan ay pananalig kay Jesus na nagbubunga ng mabubuting gawa na niluluwalhati ang Diyos at hindi ang tao. Sa 1 Corinthians chapter 1, verses 27 to 29, merong sinulat doon si Pablo na napakagandang balikan. Sabi doon, but God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are. Why did God choose? Bakit ganon ang Diyos? Bakit ganon ang kanyang ginawa? Pinili niya yung kabaliktaran. So that no human being might boast in the presence of God. Yun po ang dahilan. Itong mga Pariseo at Eskriba, ang kanilang pinagmamalaki ay ang kanilang kaalaman ng salita ng Diyos. Ngunit ang alam nila ay yung letter of the law, hindi nila nahuli yung spirit of the law. Nakakalungkot, no? Bihasa sila sa Old Testament. Alam nila ang lahat ng prophecy ng Old Testament tungkol sa Mesias. Ang Mesias nag-appear sa kanilang kaharapan at hindi nila nakilala. Bakit? Sabi ni Isaiah, isang prophecy niya, they will have eyes that cannot see. They will have ears that cannot hear. Lest they see and they hear and turn towards me and I will forgive them. Isang divine judgment ang ipinataw sa kanila. Hindi sila nagbubulag-bulagan, sila'y bulag. Binulag sila kumbaga ng ating Diyos sapagkat sa kanilang rejection sa Panginoon, ang kanilang itinataas ay ang kanilang mabubuting gawa, ang kanilang inaakala ay sa pamamagitan ng kanilang relihiyon, sila ay maaaring maligtas. At dahil doon, nireject nila ang Mesias. Nakita na nila ang Mesias. Nakita na nila ang forerunner. Nireject nila pareho. At dahil doon, wisdom is justified by all her children. Ano ang naging resulta ng kanilang wisdom? Sila ay napahamak. Hindi sila na-justify ng kanilang wisdom. Hindi sila naging matuwid sa harapan ng Diyos. Sapagkat sa unang punto, wala talaga ang maaaring maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng sarili niyang sikap. Wala. Tayo ay maaari lang maging matuwid kung kakapit tayo kay Kristo Jesus at mananalig tayo dun sa katotohanan na ginawa na niya ang lahat at sinunod na niya ang lahat ng hinihingi ng batas ng Diyos. At kung siya ang ating substitute at tayo nanampalataya sa Kanya, yon ang true wisdom. At yon ay magbubunga sa justification. Isang justification na makikita sa ating gawa. Sabi sa James 1:26 to 27, if anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue but deceives his heart, this person's religion is worthless. Si James, ang kanyang tinutukoy dito ay yung mga taong nagsasabi lang na sila ay Kristiyano. Those who profess the faith but do not possess the faith. Those who know the Savior but do not know the Savior. Yun ang kanya tinutukoy dito. If anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue and deceives his heart,
this person's religion is worthless. Religion that is pure and undefiled before God the Father is this, to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained from the world. Ang pananampalataya na nakapagliligtas ay pananampalatayang namumunga ng mabuting gawa. Naalala niyo yung Ephesians chapter 2 verses 8 to 10? For by grace are you saved through faith, and this faith is not of yourselves, it is not of works, it is the gift of God, so that no man can boast. Bakit ginawa ni Kristo yun? Yung salvation by grace through faith. Bakit niya ginawa yun? Why did He make us alive in Christ? Why did He seat us in the heavenly realms? For, sabi sa Ephesians 2:10, for you are God's workmanship. You are God's obra maestra. You are God's masterpiece to do the good works that He has prepared beforehand that you should walk in them. Itinalaga ng Panginoon na, pagmula pa sa umpisa ng panahon, ang mga mabubuting gawa na inyong gagawin. At tayo iniligtas niya upang tayo ay lumakad sa mga mabubuting gawa na iyon. So, yung taong nagsasabing, ako'y ligtas na, ako'y nag-accept na kay Jesus Christ sa aking puso, datapwat, ako'y mag-happy-happy na lang sapagkat ligtas na ako sa impyerno. At magkasala man ako, binayaran na ni Kristo sa krus. So magpapatuloy siya sa kanyang pagkakasala. Yung nagsasabi nun, hindi niligtas ng Diyos yun. Sapagkat hindi siya lumakad sa mabubuting gawa na kanyang inihanda na siya ay lumakad doon. Tayo ay niligtas upang ating gawin ang kanyang mabubuting gawa bilang kanyang mga alagad, bilang miyembro ng kanyang katawan. Yan po ang sineselebrate natin sa Lord's Table, sa communion. Itong ating gawain na ito ay ginagawa natin bilang isang pagpapaalala. Hindi tayo naniniwala bilang mga ebangheliko na ang mga elemento ng communion ay nagtatransform at nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo Jesus. Hindi po tayo naniniwala doon sa transubstantiation. Ang ating pong paniniwala, ito ay isang remembrance. Do this in remembrance of me, ang kanyang wika. So, ang pwede lang mag-remember ay yung merong tatandaan. Kung kayo ay hindi pa lumalapit kay Kristo Jesus, hindi nyo pa isinusuko ang inyong buhay sa Kanya, hindi pa kayo born again, kung hindi pa kayo lumalapit at tinatanggap na ang Kanyang perfect life ay ipinataw sa inyo at ang Kanyang sinless death ay kabayaran sa inyong kasalanan, kung hindi pa ninyo niyayakap yon, wala kayong tatandaan. Wala kayong remembrance. Ang pwede lang mag-celebrate ng Lord's Table ay yung mga kasama sa kanyang pamilya. Kung hindi nyo pa tinatanggap si Kristo Jesus, kung hindi nyo pa isinusuko ang inyong buhay sa Kanya, hindi pa kayo humihingi ng kapatawaran sa Kanya, mga kapatid, itong lamesang ito ay hindi kayo kasama. Pero, bakit nyo naman hahadlangan ang inyong sarili? Dahil lang sa meron kayong pride. Na, hindi, kaya kong maligtas. Kasi mabait ako. Kasi Baptist ako. Kasi GCFer ako. Hindi lang ako Baptist, conservative Baptist pa ako. Baka meron kayong ganung pag-asa sa inyong puso. Mga kapatid, kung ganyan po ang inyong paniniwala, kayo po
ay mapapahamak. Kaya sa ating pananalangin sa oras na ito, ang aking hiling, ihilingin ko sa Espiritu Santo ng Diyos na siya ay kumilos sa ating kalagitnaan at kung meron pa sa ating mga kasama rito na hindi pa binubuhay na maguli, kumilos siya nawa sa inyong puso't diwa upang kayo ay magising at mabuhay at manampalataya sa Kanya. Tayo mananalangin at samahan niyo po ako sa ating pananalangin. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin sa araw na ito na nagpapaalala sa amin na dumating ang tagapagpanguna ng Mesiyas, na dumating ang Mesiyas mismo, na may taglay na mensahe ng kaligtasan na aming ngayong niyayakap at pinaniniwalaan. Maraming salamat, Panginoon, at kayo'y kumilos sa aming mga puso't diwa upang kami ay manampalataya sa inyo at italaga ang aming buhay sa pagsunod sa inyo. Dalangin namin ngayong hapong ito. Kung meron man sa aming kalagitnaan sa hapong ito na hindi pa nananalig sa inyo, Panginoon, nawa, kumilos nawa, O Diyos, ang inyong diwang banal sa kanilang puso at isipan. Nawa, buhayin niyo sila, Panginoon, upang sila ay manampalataya sa inyo at maging tunay na mananampalataya kay Jesus. Gawin niyo po yun, Panginoon. Hindi dahil inuutusan namin kayo, O Diyos, sapagkat wala kaming karapatan na gawin yun. Gawin ninyo, Panginoon, ang gayon. Iligtas niyo sila, Panginoon, para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan, na sa kanilang pagbabago, na sa kanilang pagbubuhay na maguli, ang inyong banal na Espiritu, ang inyong anak at ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ang siyang mapapurihan dahil sa kaligtasan nila. O Diyos, kumilos kayo ngayon din. Mga kapatid, sa ating saglit na pananalangin, ilapit po natin at aminin sa ating Diyos Ama ang lahat ng ating pagkukulang sa Kanya. Hingi natin ang tawad at meron naman tayong katiyakan na ang lahat ng ating ilalapit sa Kanya at ilalagak sa Kanyang paanan ay Kanyang patatawarin dahil sa natapos ng gawain ni Jesus sa krus. Na sa hapong ito ay sinusuko namin at iniaalay namin ang aming mga buhay sa iyo. Kung papaanong inialay mo ang iyong sarili upang kami sa isang panahon ay maligtas magpakailanman. Gayon din ang aming pag-alay ng aming buhay sa inyo magpakailanman. At ngayon tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Diyos Amang makapangyarihang lahat. Ang kagandahang loob at pagmamahal ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. At ang pakikipisan, tanglaw at gabay ng Espiritu Santo magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang sabi ng lahat ay Amen at Amen. Magandang hapon po.